Mayong hapon sa tanan. Salamat kay ko sa matag usanga ni akaron. Salamat kay ko anang nalipay ko anang anak na piriyong kay perting kamaya pa na sa ula oy. Kugus-kuguson pa man niya sa una dere. Karon taas pa man noon niya. Salamat kayo nga nakasimba po silang Ronel, yung pamilya. O pasalamat ta katong atong Wednesday nakasimba silang Mr. and Mrs. Margaha. Salamat kayo. So, salamat ko sa pamilya nako nga ano na nga nagasimba, nagatutok si Ginoo. So, gapong adlaw, salamat ta sa atong choir kay nakasave sila og pulo ka kalag. So, panalangin kay ng ilang sulwining kuyog sa atong choir directress silang NN, dito sila gahapon. Kuyog silang yan, napasdoy-doy, sila taghatag og trucks. Dahil sila Mina mo naka-sulwining og ulom, si Russell naka-sulwining og upat. Dahil dito silang ading, silang makmak, kuyog sila dito sa ilang pag-sulwining. Salamat mauna nga makita nato nindot kay ilang awit. Kaya naigahom. Gahapon po, nakahatag may trucks hapon dito sa Boulevard. Daghan may, pulo may kabuok. Kuyog na silang Bibi, silang Bia, silang Bingbing, Jokjok, Jekjek, kuyog sila. Silang Roylin o kanisi, kauban na itong bago si Ila. Amo nang kumidyahan gahapon nga muhalok ka anang barko nga simento. So, amo to ipahalok bang Roylin. So salamat nga atong mga igsuon usab balik diri sa choir. Salamat kayo. So mao na ang atong mga kalihukan gapong adlaw. Kanang pag-uli namo mamalit pa mi nagbulak, nang bulak gahapon pa ning bulak diri. Atong gibutang diri mga bulak. So salamat ta sa katong ning kuyog sa sulwining, kuyog sa trucks distribution. Salamat ta sa matag usa. Labaw sa tanan magpasalamat ta sa matag usa niya karong kahaponon. O abi nimo kani ato mensahe ang atong calendar for the month is about leadership. So akong istadihan nga mensahe is about leadership para karong Domingo. Pero gahapon murag gipautro si Ginoo ato mensahe. Tungod aning linog. Tungod aning linog utro ato mensahe. So manindog ta basahon nato ning nasa screen. Matthew chapter 4, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ang atong mensahe ani nasa 7, verse 7. Okay lang mo? Okay, kamoy basa na, kamo tanan basa kay siguro kanang uban karon pa siguro kabasa. So basa gyud ta aning Biblia. Matthew chapter 24, verse 3, taman 7. Verse 3, kamoy basa, ready, read. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, mauna at mensahe there, ready, read. Mahal na mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat sa imong pagpahinomdom kanamo. Salamat amahan sa matag usangan niya karon sa makausapan. Nagpasalamat ako kanimo Ginoo
kay dili ni ang ilang pagsimba giampo na din sa church, Lord. So salamat kay Amahan, salamat kay Ginoo sa wisdom imong gihimo sa gihatag sa among Sunday school teachers, sa mga 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 old people, mga young people. Salamat nga ikaw naghatag ni Jok-Jok o kasing-kasing tudlo sa mga kabataan. Amahan, salamat usab sa manindot nga choir o salamat kay Ginoo sa mga anak nimo, Lord, nga nagkuyog dito sa Sulwining hapong adlaw bisan sa tracts distribution. Salamat kay Amahan. Salamat kay Ginoo sa imong mga anak, Lord, nag-support financially aning imong buluhaton. Akong ipangamuyo, pinalingini sila, Amahan, tungod kay kaning iglesia, mabuhi ni Ginoo, pinaagi sa pagsuporta sa imong anak financially. Amahan na mo langit nun, kini imong lipon nga maghahatag sa mensahe, tagay gahom ang imong pulong, tagay isusulti. Tabuni kami, Amahan, sa bililhon naman lugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Nga mong ipangamuyo, Amahan, nga ikaw gayod magapatiliwala karon samtang kami magasimba kanimo. Kini among pagampo, pangaliyo po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. So mao ni inyong gibasa a while ago, ingon diri, ug samtang siya milingkod diha sa bukid sa mga olibo, si Jesus Christ ni, Jesus Christ. Ug samtang siya, Jesus Christ, milingkod diha sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon. Mao ni ang ilahang gisulti sila. Sultihi kami kanus kining mga butang nga mahitabo. Ninduta nga question, no? O unsa unya ang ilhanan sa imong pag-anhi? Ilhanan sa imong pag-anhi o sa katapusan sa kalibutan. O sa katapusan sa kalibutan. This is a very good question. Dayon, og si Jesus mitubag, og maingon ngadto kanila, pagmatngon nga walay taong maglimbong kaninyo. Verse 5. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magaingon, ako si Kristo, og mulimbong sa daghan. Verse 6. Og kamo makadungog sa mga gubat, og mga hugon-hugon sa mga gubat, pagbantay nga kamo dili mabalaka. Kay tanan kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo. Apan ang katapusan wala pa. Verse 7. Kay ang nasod makig-away batok nasod, og gingharian batok gingharian, og anuday mga kagutom, og pagdagsang sa mga sakit, og mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. So, ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og the signs of the end of the age. Ang mga timailhan sa katapusan sa panahon. Mao ni atong mensahe karon. Maminaw maayo ani niya kay nasayod ko makarelate yung kaanini ang atong mensahe karon. So, ang atong verse good ani niya siya, kanani ang 24:7, Matthew 24:7, inundre, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So, ang timailhan sa katapusan, wala ni gipahibalo nato aron ang tao sa Dios mahadlok. It's not to frighten God's people. Apan ang tuyo sa Ginoo ani nga ma-prepare ta alang sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ang tuyo. So
Maunang primary text na to, Matthew 24:7. Pero doon na pa ay additional text na to sa Matthew 24:8. Ingon dito, all days are the beginning of sorrows. Ang tanan ni ay sugod pa ni sa mga kasakit. So, beloved brethren, mga gihigugma ko mga igsoon, abi nimo, we are living in a serious and solemn days. Nagpuyo ta karon ani seryoso ba kaayo o maligdong nga mga panahon, mga adlaw. Everywhere we look, we see wars. Bisag asa ka mo tanaw na ay gira, labi na dito sa Middle East. Grabe kayo. Ang ato, di are ng atua. Napoy din sa tua. Makita na to mga gira, kita na to mga taong violent kayo. Violente kayo. Siguro na kadungog man ka anang nag-istorya ang mga bata sa pamusilon tanin niya, total di man ta mapriso. Di man ta mapriso ani. Altura man ta sa DSWD. Pasta mautan ng balaura ni Pangilinan hinoon, di lang pag saway ba. So, makita nato daghang sakit. Bag-o pa ta nag-antos atong pandemic. Dayon, nakita nato sa ato mismong lugar, linog. Ato ra na hisgutan rong ubang mga linog. So, naay mga makita nato kanang mga moral decay, kanang wa na morality ba ang tao, wala na. Naay makita nato daghan kaayong lingla. Makita nato kaning dunay tay daghang kahadlukan. So, ang daghang mga tao mangutana sila, mao na ba ni ang timailhan nga giistorya ni Ginoong Hesus? Ang pagbalik ni Ginoong Hesus mao na ba kani? The disciples asked Jesus a very important question ngotong Matthew 24:3. Then katong ingon dito, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of the coming of the end of the world. Mao nang ilang pangutana. So, og klarohon gyud imong pangutana ingon dito og samtang siya milingkod diha sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon, sultihi kami kanos kining mga butanga mahitabo ug unsa unya ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. So, ang atong Ginoo, si Ginoong Hesus, wala niya biyaay kaning church sa kangit-ngit. Kita, wala ta biyaay ni Ginoong Hesus sa kangit-ngit. He lovingly revealed the signs sa iyang gugma, iyang gipadayag ang mga timailhan nga maoy mag-una sa iyahang mahimayaon nga pagbalik. So, kani nga mga timailhan, dili ni buot pasabot nga aron mao na hinugdan nga mapanik ta, magkurog-kurog ta, but mao na hinungdan nga mag-prepare ta. Nakaprepare siguro ka sa imong kaglingon kay nakadungog ka ni, pero ang imong pamilya nga uban nakaprepare ba? Nga siya. So, today, we shall examine these signs atong susihon kaning mga timailhan o kinahanglan makat-on ta unsaon nato kitang mga believers mo respond. Mao na ang atong mensahe karon. So, paminaw lang mo kay medyo ato ning exhaustive ning mensahe. Number 1, wars and conflicts among nations. Number 1, war and conflicts among nations. Mao na ang atong mabasa ganiha 24/7.
For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. So, throughout the world, we continue to witness international wars throughout the world. Nakawitness tag civil war kanang mga nasod magubot kayo. Bisan sa Iran karon na may civil war. Ang uban mga tao manukol na sa IRGC. Dito sa ubang nasod, manukol na mga tao sa gobyerno. Atong makita karon mga terrorism. Grabe kay mga terrorism. Political unrest, ethnic hatred. Kanang mga grupo kaliwat-kaliwat mag-away ng mga kaliwat-kaliwat, ethnic hatred. Jesus declared that these events point toward the approaching end. Ingon si Ginoong Hesus, kani nga mga hitabo mao ni nagtudlo ngadto sa nagpadayon nga hapit na matapos ang kalibutan, matapos na ang panahon. Si Prophet Isaiah, nakita na po niya nga violence. Si Prophet Isaiah. Isaiah 2:4, atong mabasa dire, and he shall judge among the nations and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. So moabot yun, nakita na ni Isaiah nga dunay mga kagubot. Abi nimo, it's only when Christ return will lasting peace be established. Ang kalinaw, mamugna lang ining kalibutan na sa panahon nga mubalik si Jesus Christ. So, mao ni ang application sa ato point number 1. Our hope is not in governments. Ang atong paglaom wala diya sa atong gobyerno, wala sa mga gobyerno, but sa prinsipe sa kalinaw. Mao na ang atong paglaom diha lang sa Prince of Peace, mao na si Jesus Christ. Psalm 46:1 ingon dito, God is our refuge and strength and very present help in trouble. Mo nang ingon sa mga salmista. Number 2, famines. Ingon dito sa ating ibasa, and there shall be famines. Si Ginoong Hesus nagpadayon siya sa Mateo 24:7, kaning famine, resulta ni sa kanang taas ba kayong kainit, taas kay hulaw. Mao na mo result nagpamin. Kanang gubat, mo result pud nagpamin. Kanang economic collapse, kanang mataas na ang percentage sa ekonomiya. Porting paita na dito sa Iran abi nimo ang ilang kwarta. One nga Iranian sa to ilang monetary. $1 equals 1 million sa ilang kwarta. Kita din pag-abot nagsasinta sa atong piso, 60 pesos, then $1, wa na mo utong na tana na. Grabe na ang hapit na ang collapse ng ekonomiya. Then, naay ingon siya, kanang pamin, resulta usab na sa natural disaster. Karon mga millions today suffer from hunger. Wala lang nato siguro mabati sa imong pamilya kay labi na ka believer ka, kitang mga believer pakanon magita sa Ginoo. Pero adto ka sa magbasa kag newspaper, maminaw kag balita sa laing nasod, gutom kayo ng makatawhan sa laing nasod.
So millions today suffer from hunger. So nagpahinumdum lang ni nato nga ang resources sa tao dili gyud na makasatisfy sa iyang mga kinahanglanon. Dili gyud na. Jesus taught us to depend upon God daily. Mao nang gisulti ni Jesus Matthew 6:7 ingon dito, ihatag kanamo niining adlaw ang among matag adlaw nga pagkaon. God has always cared for His people. So, pasalamat nga kita nga mga saved anak ta sa Ginoo. Sa kanunay, kita gyud sang kapon ta sa Ginoo. Panalangin nato sa Ginoo. Psalm 37:25 ingon dito sa Psalm, ako miagi sa pagkabatanon o karon tigulang na, ingon ang salmista. Ingon siya, ako miagi sa pagkabatanon o karon tigulang na. Apan, ako wala makakita sa matarong nga gisalikway. Kasi, dili gyud kaniya islikway, kay ikaw na matarong ka tubangan sa Ginoo. Ingon de, ni sa iyang kaliwat nagapakilimos og tinapay. So, ang application ani niya siya, believers should trust God's provision while helping those in need. So mauna ang para nato. Kinahanglan kitang mga believers musalig lang ta sa mga pagsangkap sa Ginoo. Number 3. Pestilences. Mauna ang number 3, pestilences. So, si Ginoong Hesus giwarningan tag pagpadayon sa Matthew 24:7 and pestilences. Kaning pestilences refers to widespread disease and epidemics. Kadtong ning agi nato nga pandemic nga di ta kagawas og balay, labi na may mga tigulang di may pagtuo ni Diyos sa merkado. Ayaw adto sa merkado, madto ka dito pagdalagmas, pero ayaw na lang yung adto dito sa merkado. Kay naay matakdan unya ka. So, pestilence refers to widespread disease and epidemics. History has witnessed devastating outbreaks affecting the entire nation. Kita matikod ta ini. Katong panahon sa pandemic, doon ay panahon na ito, no? Sakit kayo, paminahon ba kay akong amigo, kayo close kayo na akong amigo, namatay, di takadto. Di takadto. So, bluoy kayo. So, kaning mga sakit reminds humanity, nagpahinumdum nis mga katawhan sa atong kahuyang. Huyang na gud ta. Yet God remains our healer. Ang Ginoo nagpadayon na nga maoy moayo kanato. Psalm 91 verse 3, ngunit sa siguro siya mupalingkawas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam ug langgam o gikan sa makamatay nga hampak mo ng pestilences. Our confidence rests not in medicine alone. Balik ko na ko. Our confidence rests not in medicine alone, but ultimately in God's sovereign care. Una ang atong Ginoo bisan pag nakabasa ta sa Bible, kadtong bakol gikan sa pagkabata, gipalakaw niya. Kadtong buta nga gikan sa pagkabata, giayo niya ang pagkabuta. Si Lazarus, upat na kaadlaw nga namatay, gibuhi ni Jesus Christ. Kani pa kang atong sakit. So, our confidence rests not only in medicine alone, but ultimately in God's sovereign care. Number 4, earthquakes in diverse places. Earthquakes.
Kita gyud tanan nakahibaloan niya siya. Linog dito sa Cebu, linog dito sa Sarangani, linog dito sa Jensan, linog sa Davao, linog sa Zamboanga. Makaingon pa kagdugay pa mo balik Jesus Christ? Bisag asa na lang ang linog man dahil sa Zamboanga. Sel, isa naglinog man diri sa ato, walang taka matikod ba? So, bisag asa ang linog, earthquakes in diverse places. Ingon diri, earthquakes in diverse places. So nagpadayon si Ginoong Hesus in siya kaning earthquake nagpahinumdum nis magkatawhan that creation itself groans under the curse of sin. So ingon si Paul, Romans 8:22, ingon siya, kay kita nahibalo nga ang tibuok nga kamugnaan nag-agulo og nagaantos sa kasakit pagtingob hangtod karon. So kaning mga disasters sama aning earthquake nagpahinumdum ni nato nga this present world is temporary. Kaning kalibutan karon temporary rani. Kita dinhi mga pilgrim rata, lumalabay rata. Ang Pinoy-ana na ito nga hangtod-hangtod tuwas langit. Maunay dako kayong kalipay na ito kay mauna ang atong promise ko na sa Ginoo. Kung tuwa na ka sa iyang gingharian adto ka dito mapuyo anang panimalay nga nang puyo-anan nga wa nay mga luha, wa nay mga kabalaka, ingon ang pulong sa Ginoo, puro kalipay kay makita na nato si Ginoong Hesus nga nagpaagas og dugo nato. You see? So kanini ang kalibutan na din temporaryo rani. So siguro kamo makarelate gyud mo ani nga hapit na matapos ang kapanahunan kanilang daang linog bisag asang lugara. Number 5. These are only the beginning. You see, these are only the beginning. Matthew 24:8, kamoy basa ng Matthew 24:8. Ready, read. All these are the beginning of sorrows. So, Jesus immediately added, Matthew 24:8, kalang ingon siya, all these are the beginning of sorrows. Ang Greek idea ani is birth. Ang Greek idea is birth pains. Kana bang babae nga manganak ba? Ang babae kung hapit niya manganak kanang naanay frequency sa sakit sa iyang tiyan na intensity hantod mataw ng bata. Pero ana ang ingon si Mrs. ako sakit akong tiyan, sakit akong tiyan. Pagkalay panahon pretend ko sakita gyud, Muna na, ingon ana ang ideya ani ni asa birth pain. So, likewise, the signs increase as Christ's return approaches. So, muna na siya nga kaning mga timailhan mag-increase pud ni samtang nagdanga-danga ang pagbalik ni Ginoong Hesus. The Lord was telling us that these are not the end themselves, but signals that His coming is drawing nearer. Hapit na mabalik ang Ginoo. So, number 6, spiritual deception increase. Ang lingla ba, spiritual nga lingla, mag-increase na siya. So, ingon din sa Matthew 24:4 o 5. Kamoy basa lang Matthew 24:4. Ready, read. And Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you. Verse 5, go. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive. Naliris ato. Na-prison na lang noon. Na-prison na lang ang Idris ato Pero og bubasa ka o maminaw ka sa YouTube, pretend naghala kayo ng muangkon nga sila si Kristo. O daghan na kayong muangkon na. So,
Earlier, giwarningan na ni Ginoong Hesus sa Mateo 24:45. Muna siya. One of the Satan's greatest weapons is deception. Ang usa ka dako kayong armas sa yawa mauning lingla. Mauna nga si Paul giwarningan ni Paul, mabasa nato sa 2 Timothy chapter 3:13. Yun dito, apan ang dautan nga mga tao og mga mangingilad musamot kangilad nga nagapanglimbong og ginalimbungan. So, ang false teachers, kasagaran na niya, iyan ang i-deny ang biblical truth. Dili siya, mingon siya nga, dili na tinuod. Deny biblical truth, dayon, i-twist niya ang scripture. Mingon na siya, i-twist niya ang scripture, mingon siya, si Jesus dili man na Ginoo. Tanawa. Mauna ilang trabaho. Twist the scriptures, dayon, mag-promote og another gospel. Muna gihinganlan og bloodless gospel. Bloodless gospel. So, kaning atong giwali din is gospel with blood. Kaning atong giwali diri. Dayon, kanini ang mga deception, mga kasagaran na, nag-focus na sila sa ilahang kaugalingon rather than Christ. So, unsa may safeguard ani? Unsa may bugtong palalipod ani? Ang bugtong safeguard ani maura gyud ng pulo sa Ginoo. Acts 17:11 ingon dito kadto ning mga believers sa Thessalonica, ingon dito, kini sila mas halangdon pa kay kanila nga taga Thessalonica. Tungod kay sila midawat sa pulong uban sa tanan nga pagkaandam sa hunahuna ug misusi sa mga kasulatan adlaw-adlaw kung kadtong mga butanga mauba. So mauna ang katong mga believers sa Thessalonica. Mauna nga kita kung di ka kabasag Bible sa inyong balay, kung mahimo simba kay dinhi pabasahon yung kag bersikulo dire. Ato kinang basahon ng bersikulo dire pasabton kaniya na kay aron di ta malingla, di ta ma-deceive. So daghan kanong mga kasimbahanan, dili mo tuo sa Kristo Ginoo. Naiuban dili mao ang paagis kaluwasan. Ang paagis kaluwasan, mutuo ka din, mutuman ka mga balaod. Pero ang Bible nagtudlo nga ang salvation is faith in the blood. Mao na ang importante kayo. So, anything na ay mga deception. Mula kita, pasalamat lang utas Ginoo dire kay atong gigamit ba King James Version nga Bible. Kay og dili og wala pa ta nagamit og King James Bible, authorized King James Bible, malahi gyud atong pagtuo. Malahi gyud atong pagtuo. Kay daghan og kay translation karon, kanang translation ra ba karong mga bag-o, sayon kay sabton. Sayon kay sabton, pero og i-compare nimo sa King James Version dili mao. Pero murag mao. So mao na spiritual deception will increase. Sa to pa, mauna yung mga timaylan. Number 6. Number 7, wickedness will increase. Wickedness. Matthew 24:12. Kamoy basa alang Matthew 24:12. Read. So, yun, mauna yung ni Jesus Christ sa Matthew 24:12. Mahimo bang ang sin, ang sala, mahimo ng normal na lang na? Sin becomes normalized. Love grows cold. Families weaken. Wala na alagod ng katong gisulti na ko ganiha bitaw nga katong gipamusil to niyang mga bata dito sa Tacloban, eskwelahan. Nabasa man sa ilang mga text
itong mga text nila nabasa man dito nga, wala problema, makapatay ta, total, dili man ta mapriso. Adto naman tayo turn over sa DSWD. So, sa'yo lang ka na. Sa'yo lang violent kayo na nga hula-hula. Incident sa Tacloban. Yet, kung bisan pa ani, ang Ginoo, ang mga tao sa Dios, gitawag ta, nga magpadayon ta sa atong faithfulness sa Ginoo. Magpadayon ta sa atong faithfulness sa Ginoo. So, number 8, the gospel will reach the world. The gospel will reach the world. Matthew 24:14. Kamay basa ang Matthew 24:14. Ready, read. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, kaning gospel of the kingdom, si Jesus Christ sa iyang ministry o ministry sa disciples, ang giwali nila is the kingdom of God. Kanang 1,000 years. Mao na ilang giwali. Then, pag human adto, gi-reject sa mga Hudiyo ang God the Father, wa sila mutuo, gi-reject nila si Jesus Christ, wa sila mutuo, ilang ipalansang sa cross. Gi-reject nila si Stephen nga nagwali, gi-reject nila. So, the God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, gi-reject sa mga Hudiyo. Muto ang Ginoo, gitawag si Paul. Tawag si Paul, to preach the gospel to the Gentiles. Pasalamat ni Paul kay ang gospel nga giwali ni Paul mao na ang gospel nga nakasave nato. 1 Corinthians 15:1-4. Mao na ang gospel. Mao na ang gospel nga atong iwali karong panahon na. So, bisan pa aning mga warning ni Jesus Christ, naagya po yung mga paglaom. Nagya po yung mga paglaom, mabasa na to Matthew 24:14. God is still saving sinners until today. Ang Ginoo sa gihapon, luwason niya ang makasasala bisa pag-unsa ka klase imong sala, luwason ka ni Ginoo kung mutuo lang ka ni Jesus Christ. And the church still has a mission. Kita as a church, doon nagyapon tayo mission. And the gospel must be preached faithfully until Christ comes. So salamat sa atong choir gahapon nga pulo ang ilang na-save. Naka-amen ko kagod, paingon nilang Rachel, naka-amen ko. Kasi kuyog nimo. Manay kuyog nila, ano niya siya. So, salamat nga nagapadayon ta o wali faithfully sa pulong sa Ginoo. Handod nga mubalik si Jesus Christ. Padayon ta. So number 9, daghaning nga research sa number 9. How should Christian respond? Ato ana ni. How should Christian respond? Number 1, be watchful. Be watchful. Matthew 24:42, ingon ito, watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. So remain spiritually alert. Number 2, be ready. Be ready. Matthew 24:44, therefore be ye also ready. For in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Every day should be lived in expectation of Christ's return. So matag-adlaw. Bisag human natong simbaron, basig mag-rapture na. Salamat sa Ginoo, magduwa na tapos langit. So, number 3, live holy lives. Live holy lives. 2 Peter 3:11 ingon dito, saying then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be
in all holy conversation and godliness. Holiness prepares us for meeting our Lord. Ang pagkabalaan, mauna nag-andam na to pagtagbo sa atong Ginoo. Number 4, continue serving Christ. Continue serving Christ. 1 Corinthians 15:58, ingon dito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, ayaw pagka-discourage. Never become discouraged. Continue serving faithfully. Continue ari sa simbahan. Continue pagsimba. Number 5, encourage one another. Encourage one another. So, maunang 5, encourage one another. Hebrews 10:24-25. Ni adini, akong pasahon sa 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. 25, kanina siya. Not forsaking the assembling of ourselves together. Mao na ito pagsimba. Yeah. Do not forsake, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, the nearer Christ's return, the more believers should gather, should pray, and should encourage one another. Abi nimo bisag maglamano lang ta dire. Kanang maglamano bitag welcome ta. Mingaw kay wala ingon ana nga kanang maglamano. So, why? Because nalipay ta nga, nasimba ka, nalipay ta kay niya ka. So, mauna ang gisulti in the book Hebrews, ingon dire, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. The nearer Christ's return, the more believers should gather, simbata, magpray ta, then i-encourage nato ang usa-usa. So, mao ni ang conclusion sa itong mensahe. Jesus' prophecy is being fulfilled before our eyes. Makita na nato sa itong mga mata. Makita na nato na, kanang mga disease, pestilences, mga linog, kita na nato. Jesus' prophecy is being fulfilled before our eyes. Nations continue to fight. Famines affect many lands. Pestilences remind us of human weakness. Earthquakes shake the earth. False teachers multiply. Wickedness increases. Yet, the gospel continues to be preached. So, these are not reasons to despair, but reminders that our redemption draws near. Jesus himself gives this encouragement. Mao na giingon ni Ginoong Hesus, Luke 21:28, ingon diri, and when these things begin to come to pass, then look up, tanaw sa taas, and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. So, mao ni akong invitation sa matag usa. Perhaps someone today has never trusted Christ as Savior. I hope paniguro ning atoa, paniguro ni. Basig na adire, wala pag yun mo salay ni Hesus nga manluluwas. The greatest preparation for the end is not storing earthly position. Ang pinakadako nga preparasyon ngadto sa katapusan mga panahon, dili kaning mag-store tag mga yutanon nga mga posisyon, but knowing Jesus Christ personally. Mao na pinaka-importante. John 14:16, ingon dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life.
No man cometh unto the Father but by me. If you have wandered from the Lord, return to Him today. Kung nagpalayo ka ngadto ni Ginoong Hesus, balik karon ngadto ni Ginoong Hesus. If you know Christ, remain faithful until He comes. Kung nasayod ka, na-save ka, usa ka kaluwas nga believer, remain faithful until Jesus comes. Revelation 22:20, ngon dito, He which testified these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Nindog ta mag-abot, ha? Amahan mo langit noon, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa matag usangan niya karon. Akong ipangamoyo, Amahan, nga kini nga mensahe, Lord. Bulugdang ni Amahan sa kasing-kasing sa matag usa. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga ang imong mga anak, Lord, magapadayon sila sa matinuoron diha sa pag-alagad kanimo. Magapadayon mi, Lord, sa soul winning. Magapadayon mi, Lord, paghatag og tracks. Magapadayon mi alagad kanimo Amahan, pinaagi aning mga buluhaton din sa church. Magpiano, mag-unsa pa mga magtudlo. Magapadayon mi Amahan, hangtod nga maabdan mi nimo, Lord, aning buluhaton na ug salamat kay kanimo Amahan. Dios nga langit noon, nga moyo ko kanimo Ginoo, kini kahaponon samtang magapauli ang matag usa, kaya safe nga pagpauli sa matag usa Amahan. Dios nga langit noon, kini among pagampo, pangaliw po kanimo Amahan. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, likod ta. For our last song this afternoon, we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made a lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last verse, I heard about
the mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Sold me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. And all the people say, Amen. Okay? Once again, may hapon sa Matagusa and daghan kayong salamat sa inyong presensya karon. Amen. Let's see each other next Sunday. O karon na ang iduko at ang maulo magampo ta. Heavenly Father, we thank Thee, O God, sa imong kaayos sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sa pribilehiyo nga makasimba kanimo. Salamat sa pasensya sa Matagusa. Salamat again, Lord, for the answered prayer. Salamat, Lord, nga nakita na mo ang mga kauban sa church, O God. Heavenly Father, salamat po, Ginoo, Lord, bisan pa sa imong pulong nga natudlo karon, gikan pa sa Sunday school, ngadto sa preaching service. Salamat, Lord, for using our pastor. Heavenly Father, nasayod mi amahan, pinagi si mong pulong, nga makita na namo, Lord, ang mga sinyales alang sa imong pagbalik. Among ginapray kanimo amahan nga kaniyunta nga mga sinyales makaaghat unta ni namo amahan nga mo push harder pa, Lord, bisan pa sa among pagpangalaga diha kanimo. Help us, Lord, again to be proactive, Lord, alang sa pagpangalagad kanimo labi na diri sa ministry. Help this church, O God. Help the faith, the King is Coming Bible Baptist Church, Lord, alang sa pagpadayon sa ministry. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, Lord, alang sa mga kauban, mga estudyante nga manggibiyahe rong semana huna. Amo ginapray, Lord, nga igahatag nimo ang safety nila. Amo ginapangamuyo, Lord, ang kadaugan, Lord, igahatag nimo sa Matagusa. Much more, Lord, pangayoon na mo imong grasya o kaluoy. And we are also praying, Lord, bisan pa sa practice sa choir, i-bless ilahang practice karong kapunon. And among ginapangamuyo, Lord, dahil kami safely sa mutagsatak sa kapanimalay as we end this service. In Christ we pray, and the forgiveness of our sins. Amen.